muli ang Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back po sa bahay ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sino po dito excited na? Amen? Hallelujah. No? Ano na? April, May, mamaya June. Tapos mamaya Pasko na naman. Ano po? Hallelujah. Napakabilis po ng panahon. Amen? Hallelujah. So, konting recap lang po, no? Nandun po tayo sa ating series na Able to Accelerate po, no? And last time po ay diniscuss po natin o senior ni Pastora Rose ang acceleration po, process of moving faster. No po, the last week po naman, no po, ay ating pong diniscuss, no po, i-senior sa atin ang napakagandang ating dilag, no po, at si Sister Richel doon sa kabila, yung pong growth in maturity. No po, yung sinasabing growth in maturity, you know po, child must change physically, emotionally, mentally, in order to eventually become an adult. So, ganun din po sa ating mga pananampalataya. Dati, baby pa tayo, pero ngayon, mature na. Amen? Tingnan mo pong katabi mo kung mature na yan. Amen? Hallelujah. Ang objective po ng ating pag-uusapan po ngayong umaga po, para po paalalahanan at matutunan ng bawat isa po ang kahalagahan na mamuhay ng may excellent, spirit of excellence sa ating buhay mananampalataya. Amen? At ang pagkakaroon po ng excellent spirit ay importante because it impacts our witness. Amen? And isa pa po, bilang disciple po ni Christ who wants to develop an excellent spirit in his life or her life is one who wants to give his life to be led by the Holy Spirit. Hallelujah. Or to be led by Spirit of God. Ano kaya yung spiritual meaning ng excellence? Ang sabi po ng Google, po, ang sabi po doon, ayan po, a person with an excellent spirit always want to do things differently. He is not looking out for a shortcut, but is willing to do things right, no matter the sacrifice entails. To manifest the spirit of excellence is to be highly organized and living an orderly life. Amen? Hallelujah. Ano pa po yung spiritual meaning po? Ano po? Ano pa po ang definition po ng excellence para po maintindihan natin? Ano po? Ang sabi po, the quality of being outstanding or extremely good. Ano po? The distinction, quality, superiority, no po, brilliance, greatness, merit, no po, caliber, no po, di kalibre, mga tatay, no po, at eminence, or you may good reputation, and mastery, o yung kahusayan at kakayahan. Amen? Hallelujah. Yan po yung mga definition. At meron po, no po, na difference between po sa salitang excellence and perfectionism. No po? Pareho po ba sila o yung magkaiba? Excellence and perfection po. The difference between perfection and excellence is that the excellence po, you may strive po to do your absolute best, but you also allow yourself to accept failure and mistakes as you learn from them. Whereas with perfection po, you can never live with error o weakness. Ayaw mo po ng error. Ayaw mo po ng kahinaan. Gusto mo lagi kang perfect. Ganon po yon. Hallelujah. Yung kaibahan po nila. Ang perfectionism po, pwedeng magtagumpay
o magka-award. Subalit yung pong bunga nito ay laging may kasamang takot. So lagi kang takot. Takot ka na maungusan ka, takot ka na malampasan ng iba, at takot din na magalingan ng iba. So this is the perfectionism po. Sabi po ni Maring Miriam, tinanong ko din po kay Miriam po, Miriam Webster. Sabi po doon perfectionism. Sabi po, a person who struggles with perfectionism will feel a profound sense of discontented and even anger when she can't control outcomes. This struggle will often cause her with impose her understand on those around her, becoming upset when they can't meet her ideas either. So, iyan po yung sabi ni Miriam, no po. Subalit po, yung excellence po ay iba. Yung excellence po, it produce life-giving fruit. Ito po yung nagbibigay buhay. Ano po? Ang bunga nito ay buhay. Ito po naman ang in the biblical standpoint. Po. Ano pa po yung ibang katangian ng dalawang salita? Tandaan po natin po, excellence is confidence. May confidence ka. But perfection is doubt. Laging may alinlangan o duda. Excellence is a journey o yung pong paglalakbay. Pero po yung pong perfection is a destination. Merong dulo yan, may katapusan. No po? Ang excellence po is encouraging, no po? Nakapagpapasaya. Ang perfection is criticizing o mapuri po. Hallelujah. Ang ating pong text ngayon ay kinuha po sa chapter 6 po ng Daniel. Hallelujah. At babasahin po natin at hinighlight ko po ang isa pong verse na to. Inanyayahan ko po lahat at tumayo para po sa pagbibigay galang ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Daniel 6:3. Hallelujah. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, begin. Princess, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Let us pray po. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga na ito. Maraming salamat po sa pagbibigay mo po, Panginoon. Hallelujah. Ng pribilehyo, O Lord God, para po, Panginoon, amin pong mapag-usapan, amin pong marinig ang iyong salita sa umaga na ito, Lord God. Lord, hallelujah, ang iyong lamang salita, ang iyong kadakilaan, Lord, ang manguna, Panginoon, ito po, Panginoon, ang mahiyayago, Lord God. Lord God, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa para po, Panginoon, anuman ng iyong mensahe ngayong araw na ito, O Lord God, ay amin pong matanggap, O Jesus. Lord, ikaw po ang patuloy na maitaas sa umaga na ito, O Lord God. Itago mo lamang po ang iyong lingkod sa iyong likuran, O Jesus. Hallelujah. At patuloy ka, Panginoong madakila. Muli, Panginoon, sa iyo ko namin binabalik ang kapurihan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po. Background lang po no, ng ating pag-uusapan. Among the Bible character po, maraming pong karakter. No po, when you talk about spirit of excellence, po, the first name that pop up is Daniel. No po? Now, Daniel was not born with an excellent spirit. Hindi po siya ipinanganak na meron na po siyang excellent spirit. It had to be developed. No po? Makikita po natin bakit siya po ay may katangian ng spirit of excellence. Ano po? Bakit po kaya, no? Nakikita po sa kanya, kung babasahin niyo po ang Book of Daniel, yun po, bukod pa na si Daniel po, at ang kanyang mga kaibigan na si Shadrach, Meshach, at Abednego, ay may 10 ulit po na mas may karunungan at pangunawa kaysa iba. Daniel interpreted dreams and had excellent spirit.
pinromote po siya ng hari bilang pinuno sa buong lalawigan ng Babylonia. Ang nakita ko po dito bakit si Daniel ay nakitaan ng excellent spirit po. Daniel had an excellent spirit because he was a man of prayer. Sabi po ng Bible, he fell on his knee and prayed 3 times a day. 3 beses po siyang nananalangin araw-araw ng kanyang buhay. Isa pa po, Daniel is a man of work. The Bible say in James 2:17, that faith without work is dead. Alam niya po na kailangan po yung kanyang faith ay kanyang pagtrabahuhan. Meron po siyang ginawa. Ginawa ni Daniel ang mga responsibilidad, ginawa niya ang trabaho. Kasi alam niya, there is something special about effort and action. And that is the reward. Hallelujah. Alam niya na mayroong isang bagay po na espesyal sa pagsisikap o sa pagkilos. Yun po yung gantimpala na alam niya. Hallelujah. Mula sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ano pa po? Daniel was a man of discipline. Dinidisiplina niya po ang kanyang isip, dinidisiplina niya ang kanyang katawan, kahit yung katawan niya. Kung maaalala po natin, sinabi po ng Biblia na tumanggi po si Daniel ng pagkain ng karne na inalok sa kanya ng hari, na labag sa batas ng mga Hudyo. Dinidisiplina po niya yung sarili niya kahit ano po yung ialok. Amen? Hallelujah. At ano pa po, si Daniel po ay tapat sa Diyos. Maaring siya ay isang bilanggo sa Babylonia, ngunit siya ay tapat sa Diyos ng Israel. Amen? Hallelujah. Today you will see people who have loyalties and different types. And people change loyalties. At ang yung pong mga tao ay nagbabago ng katapatan. Ngunit si Daniel tumanggi si Daniel na magbago. Anuman ang sabihin sa kanya, anuman ang ginawa, o sino man pero naging tapat po siya sa Panginoon. Kahit ano pa po yung nangyari sa kanya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ano pa po? Sa ating pong pag-uusapan, tatalakayin po natin kung ano nga ba po ang kahalagahan po ng Spirit of Excellence. Meron ka ba po nito? Meron ka ba po niyan? Amen? Why is this so important? Bakit po kaya napakahalaga nito? How do we get and maintain an excellent spirit sa ating pong mga buhay? Amen. 3 points lang po ang ating pag-uusapan. Una po, hallelujah. Sabi po, Spirit of excellence will always produce fruits. Hallelujah. Sa John 15:16, sabi po, sa John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and that soever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Sorry po, napakalalim po ng King James Version po, Hallelujah. Sabi po sa Tagalog, Tagalogin po natin. Meron po ako dito, Tagalogin, hindi ko po naibigay. Sabi po, John 15:16, hindi nyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay sa iyo. Naniniwala ka po ba? Mga magulang at mga kapatid, kapag mayroon kang extraordinary Spirit of God sa iyong buhay, 100% po mamumunga ito. Makikita po sa ating mga buhay.
Amen? Kung meron kang extraordinary Spirit of God. Ano-ano nga po ba ang bunga o katangian po ng excellent spirit? Sabi po dito, no, great character. May mahusay ka po. Dapat po nakikita sa iyo yung great character. Mga tatay, mga nanay, no po, mga kabataan, may mahusay kang karakter. Ano pa po? May honesty, yung katapatan. Yung po, humble, mapagkumbaba, na kahit na, ano po, inaaway ka, pero nagpapakumbaba ka pa rin. Hallelujah. Ano pa po? Meron ka pong confidence o may tiwala ka. May self-discipline ka po. Dinidisiplina mo yung sarili mo. Kahit aluking ka ng alak, no po, dahil nasa iyo ang Spirit of excellence, Spirit of God, hindi ka po kukuha o kukunin yung inaalok sa iyo. Amen? Hallelujah. Kahit ano man niyang ialok sa iyo, maninindigan ka kasi may integrity ka. Dapat din po makita po sa atin yung integridad bilang isang mananampalataya. Amen po? Yung pong karakter po ng excellent spirit, yung pong binabantayan yung mga puso natin. Amen? Hindi po tayo magagalitin. Bago po tayo magalit, pinag-iisipan po natin, pinag-aaralan po natin bago tayo magsalita. Amen? Ano pa po? Yung excellent spirit, may determinasyon. Ano po? Adaptability, may kakahiyang umangkop, kahit saan, kahit yung katabi mo, may 4 na car, pero kaya niyang sumakay sa tricycle. Hallelujah. Kailangan ma-i-adapt mo din yan. Dahil yan ay humble. Kailangan po maging humble ka rin. Na kahit mayaman ka, pwede ka pa rin sumakay. Doon sa tuktok o doon sa tricycle. Amen? Hallelujah. Ano pa po? Hallelujah. Great stewardship. Generous, bukas palad po sa ating mga kapatid. May positibong attitude. Hallelujah. At ano pa po? Faithful. Hallelujah. At higit po sa lahat, sumuko sa Diyos. Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo kung sumuko na yan sa Diyos. Hallelujah. And Christ-like, katulad po ni Kristo. Amen? Sabi po, God blesses excellence po. Where you find excellence, you will find God's favor. Kung saan mo mahahanap ang kahusayan po, makikita mo rin po ang pabor ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Number 2 po, sa ating number 2 po, in all areas of our lives, aim is spirit of excellence. Hallelujah. A person with excellence po, excellent spirit, always want to do differently. Hindi siya naghahanap po ng shortcut. O yung sinasabi po ng mga African, nyoka-nyoka. Gusto pong laging manyorkat at gusto pong palaging paliko-liko. Hallelujah. Hindi siya naghahanap ng shortcut, ngunit handang gawin ang mga bagay ng tama, anuman ang sakripisyo na nakakaibat dito. Kahit po napakahirap niyan, ayaw niyang manyorkat. Gusto niya, lakaran niya po yung proseso. Hallelujah. The spirit of excellence ay palaging magiging lubos na organisado. Lagi kang organized at sa pamumuhay ng maayos. Organize ka, even in the church, sa ating simbahan, sa ating pong mga bahay, at sa ating pong mga sarili. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 14:40? Ano pong sabi dyan? Hallelujah. Let all things be done decently in order.
Hallelujah. Bilang po isang individual, mga magulang at mga kapatid, dapat kang maging masigasig sa lahat ng iyong ginagawa bilang isang Kristiyano po. As individual, you are supposed to be diligent in all you do as a Christian. One that pays attention to detail. Sino po dito laging gusto, laging you pay attention on details. Gusto mo laging maayos po. Isang mahusay na taga-plano. Kung ikaw ay leader, kailangan po mahusay kang taga-plano. Po, inihahanda mo po yung sarili mo araw-araw kung ano at ano ang gusto mong gawin. Po, at maging. Po. Kailangan po, inihahanda po natin ang ating mga sarili. Mga magulang at mga kapatid, sabi po ng Lord, strive to give your best. Sikaping ibigay ang iyong makakaya. Try to give your best at everything you do. No po? Maging determinado na ibigay mo ang lahat sa buhay, no po, ng iyong makakaya. Ano po? Hallelujah. The Hebrew word po for excellence is meged. That word meged literally means choice. Choice po pala yan. Ang meged, po, excellence po is a choice. You have to choose to be excellent, po. Excellence is a decision po ng bawat isa. Kung hindi mo ito ipipiliin, if you don't make the choice to operate in excellent, it won't happen po. Decision mo po ito. Choice mo po ito. Hallelujah. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, make up your mind. That's you're going to give your best. Sabi nga ng Lord sa iyo ngayon, hallelujah. Sabi po ng Panginoon, hallelujah, this is the message, do your best instead of trying to be the best. God wants you to do your best. He's not asking you to be the best. Po, sikapin po nating gawin lahat yung ating makakaya. Gusto niya, gumawa tayo ng the best. Hallelujah. Sa kanyang harapan. Remember po, being the best, being the best, nakita po natin is perfectionism. But, doing your best, remember, being the best is perfectionism. But doing your best is excellence. That's why, strive after excellence. Sabihin po sa katabi mo, excellence. Hallelujah. Ngunit hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging karaniwan lamang. Hindi po tayo tinawag ni Lord para maging putyo-putyo lamang. Hindi po tayo basta-basta. Amen? Hallelujah. Ngunit tinawag tayo ng Diyos upang maging mahusay. Tulad po ni Daniel, tinawag tayo ng Diyos upang maging mahusay. He called us to have an excellent spirit. Yung katabi mo, hindi yan basta-basta. Amen? Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo sa kaliwa, kanan. Hindi po basta-basta yan. Hallelujah. God Himself as the source and object of excellence. Therefore, the more common way to describe excellence is by the Greek terms. Ang sabi po, excellence, telos. Telos describe the end or purpose of something. God has made us for a purpose, di po ba? And to move towards this telos, excellence. Telos is to move forward to excellence. Hallelujah. Telos. Amen. Hallelujah. Strive to give your best. Sikapin po nating ibigay ang ating makakaya.
No po, sa bahay, mga magulang at mga kapatid, yung pong mga kabataan, makinig po kayo. No po, makitaan kayo ng kahusayan, no po, excellent spirit sa inyong tahanan, sa inyong mga room, no po, sa inyong mga kagamitan, no po, yung pagtulong sa magulang sa araw-araw na ginagawa nila. Kahit po luma yung sasakyan mo o yung bisikleta mo, lagi mo po yung alagaan. Amen? I-maintain mo po yan. Hallelujah. In your faithful, no po, if you are faithful in the little things, yun po, God will make you ruler over much. Maging mabuti tayong katiwala. Kung ngayon nililinis mo 2 gulong, next time 3 gulong na yan. Amen? Kung nililinis mo ngayon 3 gulong, next time 4 na yan. Kasi alam mo, mabuti ka pong katiwala. Amen? Hindi lamang po sa ating bahay, stewardship of borrow item. Kung ikaw ay nanghiram sa kapitbahay mo, isoli mo. Amen? Hallelujah. Return in a better condition. If you borrow car, i-return mo ng punong-puno ng gasolina. Amen? Hallelujah. So, return it with more fuel pag ikaw po ay nanghiram ng car. Pay your bills po, and pledges. Pay po yung seed mo, maging tapat ka. Pati po yung tithes mo. Amen, hallelujah. Excellence equals stewardship. Amen, hallelujah. Appearance. Napaka-importante rin po ng appearance. Whatever you wear, dress, clothes or casual, you make sure your apparel is clean and neat. No po? Take care of yourself. Hallelujah. Pupunta ka po sa church, alam mo, makikipagkita ka sa Lords of Lords and King of Kings. Kailangan po iayos po natin ang ating mga sarili. No po? Kailangan po makita po sa atin, neat po tayo kahit 2 lang po yung ating damit. Kailangan po planchado na yan. No po, yung pong ating mga yung tawag pantalon, kailangan po yan ay naka-straight na po yan. No po, yung ating pong mga sapatos, kailangan po naka-shine na yan. Hallelujah. Yung pong mga kamanggagawang katulad ko, kung ikaw po, alam mo, natatayo ka dito sa harapan, kailangan iayos mo po yung sarili mo. Dahil sinasalamin po tayo pag po tayo nandito sa harapan. Amen po. Hallelujah. Take care of yourself. Have proper personal grooming and habits. No po, kung yung pong damit mo galing po sa baol, no po, siyempre amoy ipis na yan, lagyan na po natin ng downy. Amen? Para po hindi tayo maamoy ng ating katabi. Hallelujah. Good hygiene and healthy diet. Mag-diet din po tayo. Huwag po natin, palaging baboy ang ating kinakain. Kailangan po, i-watch din po natin yung ating mga kalusugan. Ang sabi nga po, naniniwala ko, first impressions are lasting impressions. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, you are the temple of the living God. Temple po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Mababasa nyo yan sa 1 Corinthians 3:16-17, wala po dyan. Templo po tayo ng ating Panginoon. Kaya po tayo, kailangan po tayo, lagi po tayong malinis. Lagi po tayo na hinahanda natin at inaalagaan po ang ating sarili. Kasi templo tayo ng Panginoon. Di po ba? Kailangan po laging maganda. Amen? Hindi lamang po yung mga ushers ang laging maganda. Kailangan po lahat tayo ay maayos. Kasi po, makikipag-meeting tayo sa ating Panginoon. Pag nga si President Marcos, pag nakipag-meeting sa'yo, di ba? Hindi po ba tayo? Siyempre, magsusuot ka ng barong, di po ba? Manghihiram ka kung wala. At kung hindi, magre-rent ka. Sana din po, ganon din po tayo pag nakipag-meeting tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ano pa po? Relationship, mga kabataan. Siya na ba yan? Hindi ka ba yan nilalayo sa Diyos? Naalala ko yung aking apo. Baka habang ang mga damdamin nyo naglalapit,
pero lumalayo naman kayo sa presensya ng Panginoon. Amen, hallelujah. Siya na ba yan? Karapat-dapat po ba yan? Hallelujah. Ganon din po sa pagpili po ng mga kaibigan. Katulad po ni Daniel, he has an excellent spirit friends. Sino po ito? Ano po? King Nebuchadnezzar has destroyed Jerusalem. He brought the Israelites over the Babylon and began looking for a wise, quickly learning, or excellent people. So naghanap sila. And when he interviewed everybody, he did not see only Daniel. Hindi lang po si Daniel ang nakita niya na may excellent spirit. No po? But Daniel had 3 friends. No po? Nakita rin yung kaibigan niya, yung 3 friends niya. Na sino po yung mga name? Shadrach, Meshach, and Abednego. So kapag po pala may mga excellent spirit ka ring kaibigan, nakikita rin po yun. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ilan dito po mahilig makahalubilo sa mga taong may excellent spirit? Di ba sila yung nakakitaan mo at magtuturo sa iyo para po lumago ka, no po? Lalo kang lumago sa pananampalataya. Marami din sa atin ang mahilig makahalubilo sa mga taong may mahusay na spirit. Ang ilan din po sa atin hindi gustong makihalubilo. Bakit? Ayaw nilang makihalubilo dahil ipinapakita nito sa atin kung gaano natin kailangang mag-grow, lumago. Amen? Pag nakakatabi ka kay Sister Aileen, kay Sister Richelle, ayaw mong sumama kasi nakikita mo, no po, sila mahilig pong mag-devotion, no po. Nakikita mo, no? Ayaw nating makisama doon sa taong mahilig mag-devotion kasi nakikita mo kung gaano mo kailangang mag-devotion at lumago sa devotion life. So, gusto mo yung ayaw nagdi-devotion, no po? Gusto mo lagi doon makisama. Listen po, mga magulang at mga kapatid, kung gusto mong makahalubilo, no po, sa mga taong nakakakuha ng 75, mga estudyante, dahil ito ay nagpapagaan po sa ating pakiramdam. Kasi po, nakakakuha ka ng 90, ibig sabihin, marunong ka, gusto mo makahalubilo sa kanila, kasi nakikita yung 90 mo na ikaw ay marunong. Gusto mong makahalubilo sa mga taong hindi nagsisimba dahil nakakagaan sa loob, sa pakiramdam. Kasi 2 beses ka lang nagsisimba, pumupunta sa church, hindi ka masyadong guilty. Pero pag sumama ka doon sa mga taong laging nagsisimba, di ba? Nakakapil? May guilty kang nararamdaman. Kaya ang nangyayari, doon po tayo nakikisama sa hindi nagsisimba. So, if you're trying to figure out, no po, kung bakit hindi ka po makagalaw diyan sa kinalalagyan mo mula 75 to 90 o lumago sa iyong relasyon sa Diyos, no po, baka maaari mo pong isaalang-alang kung sino ang iyong nakakasama. Amen. Hallelujah. You may have to consider who your friends are. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You have made to consider whose your friends are. Saan pa po? Ano po? Sa ating pong mga trabaho. Maging huwaran tayo sa ating mga trabaho. Gusto mong ma-promote? Makakita sa iyo, kailangan po makita ang excellent spirit sa iyo. No po? Naalala ko po, nung nagtatrabaho pa po ako, nung bago po ako magtrabaho sa United Nations po, no po, nung una po akong sumalang diyan sa interview, no po, at bago po nila tanungin yung mga achievement, yung mga experiences mo, yung mga achievement mo, no po, and all, tinatawag pong competencies, una akong tinanong sa core value. Kahit po yung malalaking organization, tinitingnan po yung value, yung core value. Po. Napaka-importante po sa nung
sa UN representative ang mga kahalagahan po ng core values. No po, nandito po yung integrity. No po, sabi, demonstrate value in daily activities and behavior. Acts without consideration of personal gain. Does not abuse power of authority. Stand by decision, even if unpopular, and so on and so forth. Kasama rin din po dito yung professionalism. Laging proud sa achievement. Consistent sa mga meeting at commitments. Hallelujah! Yung LG leader mo, naghihintay ng kalahating oras, ikaw naliligo pa lang. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Consistent sa mga meeting. Po, persistent kahit may problema at mahirap po, sa sitwasyon. Persistent po. Ano pa po? Respect for diversity. Equal na pagtrato. Babae man, lalaki, matanda, bata. Kailangan pare-pareho po nating tinatrato ng mabuti. Kaya mong pakisamahan, makatrabaho yon kahit saang man sila galing, kulay, background, at nasyonalidad. Mga magulang at mga kapatid, hindi mo na po kailangan maging staff o maging ambassador ng UN para makita sa iyo ang mga katangiang ito: integrity, professionalism, respect for diversity. Bakit po? Hallelujah! May nakakakita man o wala dahil ikaw mismo ay ambassador ni Jesus. Hallelujah! Representative ka ng Lord of Lords and King of Kings. Hallelujah! Kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo, representative ka ng Lord. Hallelujah. At last po, serve an excellent God. Isa pang bagay po na tinuro ni Daniel po. Daniel teaches us that if you are going to get and maintain an excellent spirit, then you must serve an excellent God. Gusto mong magkaroon at manatili ang excellent spirit sa'yo, mag-serve ka sa excellent na Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi po sa verse 10 po, hallelujah, verse 10 ng Daniel, nang malaman po, sabay-sabay po tayong magbasa, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya at lumuhod siyang nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Hallelujah. Sa 16 po, Daniel 6:16, dahil dito iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Hallelujah. Sa verse 17 to 20 po, sabi po, sabay-sabay po tayo, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Ito ng pantatak ng hari at ang kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi nakatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang bumangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Hallelujah. Ang sabi po, sa 21 to 23, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan na ninagawang masama laban sa inyo. At ang sabi po sa Daniel 6:23,
Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel he taken out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. At makikita po natin si Daniel po, doon po sa picture, makita po natin siya, nakikipaglaro pa, tahimik po yung mga leon. Amen, hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, ewan ko po kung ano ang sitwasyon mo. Ewan ko po kung ano po ang relasyon mo sa Panginoon. Basta ako, nalalaman ko po, ako po ay naglilingkod sa excellent God na maaaring magsara ng bibig na mga gutom na leon. Hallelujah. Naglilingkod ka ba sa isang excellent God na maaaring magpalakad ng mga pilay, mabuksan ang mga mata ng mga bulag, makarinig ang mga bingi, hallelujah, magpagaling ng mga may karamdaman, hallelujah. Tulad ko po, pinagaling ako ng Diyos nang ako ay maliit pa, hindi po ako nakakalakad, pero alam ko, pinagaling ako ng Diyos, na Diyos na yon yung pinaglilingkuran ko ngayon. Amen? Hallelujah. Nagpagaling sa aking anak na may lupus, nandyan po siya, pinagaling po siya ng Diyos totally. Iyan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hallelujah. Hallelujah. Naglilingkod ka ba sa excellent God na that can take a woman by the name Sarah, nagbigay sa kanya ng kakayahang magkaanak dahil hindi na siya magkaanak? Naglilingkod ka ba sa excellent God na kayang utusan po ang dagat na mahati sa gitna para po palakarin ang mga tao sa tuyong lupa? Amen. Naglilingkod ka ba sa excellent God na kaya niyang payagan ang mga kaibigan ni Daniel na itapon po sa apoy? Pero po, nang pinotektahan sila, nang sila'y palabasin, wala silang paso. Amen. Hallelujah. Naglilingkod ka ba sa Diyos na napakahusay na Diyos na kapag sumuway ka, hahayaan kaniyang maabot ang pinakamababa? Pero alam niyo po, pupunta siya sa ilalim. Kasama mo. Hallelujah. Sasamahan kanya sa kailaliman. Amen. Hallelujah. Naglilingkod ka ba sa napakahusay na Diyos na kahit karapat dapat akong mamatay, mahal na mahal niya ako, kaya siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, nabuhay sa mundong ito sa loob ng 33 taon, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at tinanggal ang kanyang sarili. At alam po natin na nabuhay ang Diyos na yan. Amen. At alam niyo po, sabi niya, babalik siya sa takdang panahon para sa iyo at sa akin, mga magulang at mga kapatid. Siya ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Excellent God ba ang pinaglilingkuran mong Diyos? Si Jesus po ba yan? Hindi ko po marinig. Si Jesus po ba yan? Amen. Hallelujah. So sigaw niyo po, Jesus. Jesus. Hallelujah. We must have to produce fruit of excellence. And we must aim an excellent life in every areas of our lives. And above all, mga magulang at mga kapatid, we must serve an excellent God. I serve such an excellent God, so I have no excuse. And because I was made in the image of an excellent God, I have no excuse but to be and do excellence. Hallelujah. Bilang pong konklusyon, tapos na po ako.
Spirit of excellence, nakaangkla sa mga bagay ng Diyos, ang susi na nagdadala sa inyo sa mga pagsubok at paghihirap. Ito ay magbibigay daan sa iyo ng matagumpay, magkaroon ng pabor at matupad ang lahat ng itinakda ng Diyos para sa iyo na gawin sa iyong buhay. Hallelujah! Sabi po dyan, Spirit of excellence is always motivated by love. God is love. Sabi po sa Matthew 22:37-39, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself." Kung meron ka pong Kristo, nasa iyo ang pagkakaroon ng spirit ng kahusayan. Mga magulang at mga kapatid, let's make decision to draw closer to God. Remember that the excellent spirit belong to God. Hallelujah. Belongs to Him. And we who have believed and been born again we have an excellent spirit. Ang ating bahagi ay magkaroon ng pananampalataya sa salita ng Diyos, panatilihing malinis at tapat ang ating mga puso sa Diyos. Pagkatapos, ang Espiritu ng Diyos ang maggagabay po sa atin para magbibigay daan sa atin na maging mahusay sa bawat gawain o sa ating ministry. Mga magulang at mga kapatid, having an excellent spirit is to be the outstanding and extraordinary person that God has created you to be. Hallelujah. Let our lives be an impact of many people that they may see the work of God in your lives and glorify the name of the Father in heaven. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tatayo po tayong lahat. Hallelujah. At habang po tayo ay nagbubulay-bulay ngayong umaga po, alalahanin po natin yung mga salita na binigay niya ngayong umaga. Kung meron ka pa na dapat baguhin po, para maging maayos sa harapan ng Panginoon, sabihin po natin, Lord, I want to be excellent. Kasi excellent na God yung pinaglilingkuran ko. Excellent na God yung nag-create sa akin. Excellent na God yung pong nagbigay buhay sa akin. Yung excellent na God na nagpo-provide ng aking mga pangangailangan araw-araw. Excellent na God nang nagligtas sa akin sa mga kasalanan. Hallelujah. Naglilingkod ako sa excellent God from now on. Hallelujah. Sabihin natin sa Lord, Lord, hallelujah. Magsisikap ako na maging mabuting tagasunod mo. Kasi ganito mo ako nilikha. Kasi gusto mo ako, ganito ako mo maging excellent sa paningin ng bawat isa, tigit lahat sa paningin mo, Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Habang po inaawit natin ito, awit na to. Hallelujah.
Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso ko. Panginoon, hallelujah. Nilikha mo kami, Panginoon, O Lord God, hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, nang ayon sa iyong wangis, O Jesus, hallelujah. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, hallelujah, na iyong mga anak ay mahuhusay, hallelujah. Sapagkat naglilingkod kami sa excellent God, hallelujah. Kaya, Lord God, gusto mo kami, Panginoon, ay laging mahusay sa iyong Panginoon, O Jesus. Na lagi, Lord, na pinagbubuti yung pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord God, hallelujah, na Panginoon, sinisikap namin, Panginoon, na baguhin, Panginoon, at maging mabuti, Panginoon, sa iyong harapan, O Jesus. Nagsusumika po kami, Panginoon, para po, Panginoon, palitan, Panginoon, hallelujah, nakalimutan, O Lord God, yung mga bagay na dati namin, O Lord God. Hallelujah, para Panginoon, Lord God, makalakad kami sa iyo, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, nang malinis, nang may excellent, O God, hallelujah, na spirit sa aming mga buhay, O Jesus. Lord God, hallelujah, we pray and I pray, O Lord God, hindi lamang, O Lord, na amin pong narinig, Panginoon, ng mga salita mo, O Lord God. From now on, O Jesus, isa sa buhay namin ito, O Jesus. Amin pong pagbubulay-bulayin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lahat po ng narinig namin sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang
Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Maghihiwa-hiwalay po kami ngayon, O Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na Ikaw, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming paglabas, O God. Hallelujah. Patuloy ka po, Panginoon, na sumama ang iyong Espiritu. Samahan kami, Holy Spirit. Stay with us. Be with us, O Jesus. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Next week po, Panginoon, kami po uli ay magkikita-kita, Panginoon, para, Panginoon, makipag-meeting sa iyo, Lord God. Hallelujah. Lord, Panginoon, hallelujah. Ikaw po, Panginoon, O Lord God, ang magpala sa bawat isa, O Jesus. At Panginoon, O Lord God, samahan mo po kami, O God, saan man po kami pupunta ngayong araw na ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Bago po matapos ang araw na ito, Lord God, na Ikaw po, Panginoon, ang sasama sa amin, O Jesus. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.